Patuloy na sumusulong ang DPWH sa konstruksyon habang ang paghuhukay sa southbound na tunnel ng Davao City Bypass ay malapit na sa tagumpay. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang kagawaran ng Public Works and Highways DPWH ay tumindi ang pagtatayo nito sa Twin Tube Mountain Tunnels ng 45.5 km na Davao City Bypass Construction Project, dahil ang paghuhukay ng timog na tunnel ay malapit sa yugto ng pambihirang tagumpay. Sa isang ulat ng inspection, nabanggit na habang ang 2.3 kilometrong northbound tunnel, marked by a ceremonial breakthrough in April 2025, patuloy na sumailalim sa mga technical na refinements, ang kahanay na southbound na tunnel ay ngayon lamang mga 32 metro ang layo mula sa tagumpay, na inaasahan ng ika-third quarter na ito ng 2025. Ang mga pinalakas na hakbang na ito ay idinisenyo upang matiyak ang katatagan ng lupa, kaligtasan ng konstruksyon, at pangkalahatang pagiging matatag ng proyekto. Noong July 18, 2025, kasama ni SADA ng DPWH Roads Management Cluster 1 Unified Project Management Office, UPMORMC1, na direktor ng proyekto na si Benjamin A. Bautista, ay nagsagawa ng isang inspection sa site ng Package Contract 1-1 na kasama ang Twin Tube 2-lane tunnels, isang pangunahing tampok sa engineering ng buong kalsada ng bypass. Bilang karagdagan sa mga Twin Tube tunnels, ang segment na ito ay may kasamang 7.9 kilometers na 4 na linya ng kalsada, 3 pares ng mga tulay na may kabuoang 500 metro ang haba kasama na ang tulay ng Davao River, 2 underpasses, 2 overpasses, 12 box culverts, and 4 at grade intersection. Ang Twin Tube Tunnels ay kumakatawan sa isang makasaysayang milestone bilang ang unang long-distance road mountain tunnel system ng Pilipinas na nagtataglay ng isang makabuluhang paglukso sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng bansa. Kapag nakumpleto, ang Davao City Bypass Construction Project na nakakonekta sa seksyon ng Davao-Digos ng Maharlika Highway sa Davao-Agusan National Highway sa Panabo City ay inaasahan na makabuluhang mapahusay ang regional na kadaliang mapakilos at malaki ang pagbawas ng oras ng paglalakbay sa pagitan ng Davao City, Panabo City, at mga kalapit na lugar. Ang proyekto ay magkakasamang pinondohan ng pamahalaan ng Pilipinas at Japanese Official Development Assistance, ODA, sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency, JICA, na mga kasunduan sa pautang na PHP 261, PHP 273 at PHP 282. Samantala, ang detailed engineering design ng tulay ng Panay Guimaras Negros, PGN, ay mayroon ng 84.10% na nakumpleto, ayon sa pinakabagong project briefer ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Ang data mula sa DPWH ay nagsiwalat na ang disenyo ng Segment A o ang Panay Guimaras na bahagi ng tulay ay mayroon ng 93.60% na nakumpleto, habang ang Segment B o ang sangkap na Guimaras Negros ay nakatayo sa 77.60%. Ang pag-unlad na ito ay nagpapahiwatig na ang proyekto ay nananatili sa track, na may konstruksyon sa segment na inaasahang magsisimula sa 2026. Ang Seksyon A ng tulay ay sumasaklaw sa 13 kilometro, na nagkokonekta sa Panay sa Guimaras na may tulay na 4.840 kilometrong tulay na dagat. Samantala, ikinonekta ng Seksyon D ang Guimaras sa Negros, na nagtatampok ng isang 19.47 kilometrong kahabaan, kabilang ang isang 13.190 kilometrong tulay na tumatawid sa dagat. Sa tinatayang gastos na 189 na bilyon pesos,
Ang proyekto ay kabilang sa 12 tulay sa buong bansa na itatayo sa ilalim ng bahagi ng programa ng Mega Bridge upang i-konekta ang mga isla at mga lugar ng bansa na pinaghiwalay ng tubig. Ang proyekto ay nananatiling matipid at kaakit-akit para sa pamumuhunan dahil ang National Economic and Development Authority Investment Coordination Committee Technical Board ay nagsiwalat na ang PGN Bridge ay may pang-ekonomiyang panloob na rate ng pagbabalik, EIRR, na 20.81%, habang ang independenteng pagsusuri ng sekretarya ng ICC ay nagbunga ng isang EIRR na 15.80%. Kapag nakumpleto, ang tulay ay inaasahan na mabawasan ang oras ng paglalakbay para sa mga commuter at motorista, pati na rin mapagaan ang transportasyon ng mga kalakal sa pagitan ng Panay, Guimaras, at Negros. Papalitan nito ang isang 3 to 4 hour ferry o RoRo na paglalakbay na may isang paglalakbay na tumatagal ng mas mababa sa isang oras. Samantala, ang bagong Passenger Terminal Building, PTB, ng Katiklan Airport ay bubuksan sa loob ng 2 taon upang mapaunlakan ang mas maraming mga manlalakbay sa Boracay Island, isa sa mga nangungunang patutunguhan ng turista. Ang San Miguel Corporation, SMC, Chair at CEO Ramon Ang ay gumawa ng pangako sa panahon ng matagal na pagkaantala ng groundbreaking ceremony ng PTB na matatagpuan sa Malay Town, Aklan Province. Ngayon, habang ang ilan sa mga tamang isyu ay nagtrabaho, gumawa kami ng sapat na development at handa na ang disenyo ngayon. Sa wakas maaari nating simulan ang pagbuo ng PTB, kami ay tiwala na maaari naming gawin ang trabahong ito sa 24 na buwan tulad ng ipinangako ng Megawide. Ang paglilingkod bilang pangunahing gateway sa Boracay Island, ang Godofredo P. Ramos Airport o Katiklan Airport ay ang pinakapraktikal na pagpipilian sa pagbibiyahe para maabot ng mga bisita ang tanyag na patutunguhan sa beach. Ang lokasyon nito sa bayan ng Malay ay isang pagsakay lamang sa ferry mula sa isla. Noong November noong nakaraang taon, iginawad ng SMC sa Megawide Construction Corporation ang kontrata upang magdisenyo at magtayo ng bagong PTB. Ang dalawang palapag na PTB ay magkakaroon ng kabuoang total floor area na 36,470 square meters na may 6 na passenger boarding bridges at 36 na individual check-in counters. Inaasahang hawakan ng 7 milyong mga pasahero bawat taon, na may sabay na kapasidad ng 3,000 mga pasahero sa anumang oras.